Ayun mga kababayan, ito na nga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, kung saan man po kayo ngayon. Ito na, sorry, Luzon, Visayas, and Mindanao or Republic of Mindanao, Province of China, Nidigong ang Davao City. So ngayon mga kababayan, eto na, kakapasok lang na balita. Kakapasok lang na balita na merong dalawang Chinese national spy na naman na naaresto sa may Palawan. Ako po mga kababayan. Hindi na po ito biro yung ganitong pangyayari. Hindi na po ito hindi ito kwento-kwento lang. No? Kapakanan na po nating mga Pilipino ang nasa alanganin. Kasi anumang oras ay maaari tayong pasabugin, maaari tayong pasukin, at maaari tayong i-block out ng China. Bakit? Noong kamakailan lang, iniimbestigahan sa Kongreso at sa Senado ang patungkol sa Pogo. Na kung saan, bakit nga ba nakapasok ang Pogo sa Pilipinas? Dahil po yan sa dating Pangulong Duterte na ginawa niyang legal ang illegal na sugal, na which is ang Pogo. So ngayon, napag-alaman ng Kongreso at ng Senado, lalo na kay Senador Risa Hontiveros, na ito pa lang si Alice Go na mayor ng Tarlac, ng Bamban Tarlac, ay isang tao lang pala kay Guo Huaping, na kung saan ito pala ay gumamit ng faking identity or gumamit ng pangalan na Alice Go, pero ang totoo palang pangalan ay Guo Huaping, at ito ay nabesto ni Senador Risa Hontiveros, na ang dating mayor na ngayon ay nakakulong at sangkot ito sa Pogo sa Tarlac, yung maraming Pogo hub na na-raid at may mga torture area. Ang nagtrabaho dun sa loob ng Pogo ay nang i-scam ng mga Pilipino. So ngayon, nung nalaman ito ng Pangulo ng Pilipinas, ay gumawa ng aksyon ang Pangulo at binaban ang Pogo. So ngayon, bukod sa Pogo, meron na namang nahuli na isang isang Chinese national na computer engineer, no, or engineering software ang kanyang course, no, at kabilang doon yung tumulong na isang Pinoy, dalawang Pinoy. So sila po ay naaresto ng NBI. So bukod po doon sa isang Chinese spy na software engineer, meron na namang dalawang Chinese national na nagpanggap na Taiwanese doon sa may Palawan, sa lugar ng Palawan, na kung saan pinaghinalaan ito at nagtaka ang mga taga Palawan na kung saan yung yung nag-check-in, no, yung nag-book ng isang room doon sa isang resort ay nagkabit ng CCTV, itong dalawang nagpakilalang Taiwanese, na kung saan nalaman ng otoridad ito pala ay Chinese national, at kumuha ng mga larawan, mga video ng mga malalaking barko ng Pilipinas na patungo ng West Philippine Sea, na kung saan ay namataan ng mga Pilipino doon sa Palawan. Ito pala ay mga Chinese national at espiya pala, no? At may connection or konektado ito sa isang engineering software student, no, na nahuli kamakailan lang. So ito po mga kababayan, hindi po ito fake news, no? Lagi ko pong inuulit, meron po tayong pinagkukuhaan ng source at meron po tayong ebidensya bago tayo mag-vlog. Hindi po ito fake news. Ipapanood ko po sa inyo yung video. Ito pong video na ito ay galing po sa GMA News. Panoorin niyo po. Ayan ha. Story sa Palawan, pero bistadong kinukuhana ng video at litrato ang mga barko ng Philippine Coast Guard gamit ang ikinapit nilang CCTV. Nadiskubrering Chinese sila at konektado sa isa pang naarestong Chinese spy ayon sa aming source. At yan po ang tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Nagpakilalang turista mula sa Taiwan ang lalaking ito na kumukuha ng video at litrato sa tabing dagat sa Palawan. Pero nagtaka ang ilang residente na saan nila ay kakaibang kilos ng umano'y turista. Sa videong ito, makikitang ang kinukunan pala niya, barko ng Philippine Coast Guard na paalis galing sa Naval Base sa Palawan na patungo sa West Philippine Sea.
So yun po mga kababayan, sa dinami at saka nakakapagtaka po at nagtaka din po yung mga taga Palawan na sa dinami-daming lugar na pwede namang mag-video, pwede naman mag-picture, bakit nandun siya sa ilalim ng bato? Oo, at sa dami-daming pwedeng picturean, bakit yun pang barko ng Philippine Coast Guard? So, baka sakali, yung video na yun, kinukuha niya at sinisend niya dun sa China para malaman ng mga Chinese Coast Guard na, oh, ayan, may barkong babiyahe, ito yung number, ito yung pangalan ng barko, ganito siya kalaki, ayan, andito po siya ngayon. So, ganun-ganun. So, para saan nga ba yung video? Malamang sa malamang, ito ay kanilang isisend doon sa mga Chinese Coast Guard sa China para yung barko ng Philippine Coast Guard ay malaman na ito may babiyahe na namang barko. So napag-alaman nga daw po na itong dalawang nagpakilala Taiwanese national na yun naman pala ay Chinese national, konektado pala sa doon sa nahuli na isang Chinese engineering software no na nagkakabit din ng mga high-tech na kagamitan at may balak ngang i-hack no yung Office of the Vice President website and then yung Armed Forces of the Philippine website and also ng mga malls ng Pilipinas. So yun nga no, inaresto ng NBI at sabi nga nung asawa nung Chinese na hindi daw po yun spy at 10 taon na daw nanirahan sa Pilipinas. Wala na, hindi naman basihan yung 10 taon kang nanirahan Kahit nga manirahan ka dyan ng 50 years kung kontrolado ka ng Chinese government or kung tawag dito sustentado ka or sinustentuhan ng Chinese government, mali kahit 50 years ka pa dyan, kahit 100 years ka pang tumira dyan, kung ang trabaho mo ay spy, no, hindi po yan pwedeng sapat na gawing basis na 50 years na ako nakatira dito, spy ba ako? Bakit? Bakit si Alice Go? Naging mayor pa ng Tarlac. Pero spy pa rin, di ba? Nakagawa pa nga, gumawa ng peking pangalan. Meron pang nalalaman na Teacher Robilin, meron pang nalalaman na sino ba yung Lial daw ang apelyido ng kanyang nanay at meron pang nalalaman na ang kanyang tatay daw nakabuntis ng katulong. At siya daw ang anak. Diba? At hindi po porket low profile or high profile or mayaman ang pamumuhay or low class ang pamumuhay ay hindi ka pwede maging spy. Diba? So yun mga kababayan, ito po ang resulta ng gentleman's agreement. No, ito na po yung bunga ng gentleman's agreement ng dating Pangulong Mao Digong, no, at ni Xi Jinping at ni Saramao. Ito po ang resulta. Ito na po yung bunga. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, wag po nating hayaan na kumain tayo ng inihaw na pagong. Wag nating hayaan na kumain tayo ng mga pinipritong tarantula. At wag nating hayaan na kumain tayo, humigop ng sabaw gamit chopstick. Diba? Kasi tayo mga Pilipino, kumakain tayo gamit kutsara at tinidor. So yun lang mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan yung ating reaction vlog ngayon. Itong source na ito ay galing po sa GMA News na merong 2 na namang Chinese spy sa Palawan na naaresto. So yun lamang po mga kababayan, maraming salamat and see you next vlog, God first. So huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para makakuha kayo ng panibagong balita at panibagong update dito sa ating channel. Maraming salamat. Bye-bye.